niya pinanood ang kwento ni John Mark sa KNJS. Hindi ko na ganun talagang sakali. Kasi yung tatay mo, matangkad talaga, 6'1", tapos ako 5'1". Dahil daw sa hirap ng buhay nila noon sa Mati, napilitan magtrabaho sa General Santos City ang nooy 18 anyos lang na si Felipe. Nakapasok ako sa pabrika ng tuna. Doon niya raw nakilala ang ama ni John Mark na itago natin sa pangalang Rico. Araw-araw ko, pinadalhan niya ako ng pagkain. Kung anong gusto ko, binibigay niya. Ang kanilang relasyon nagbunga ng ipinagbuntis ni Felipe ang panganay na si John Mark. Pero si Rico, unti-unti raw naglamig. Sinanak na si John Mark. Nagpapakita sa isang bisis lang. Nagbago na siya. Hanggang natuklasan ni Felipe na nakabuntis din daw ito ng ibang babae. First love ko kasi siya. Ganun yung ginawa niya sa akin. Mayroon yung laki. Kahit na, pag may iwan anak mo. Naipunson niya pero sa kasilang palaki ng anak. Ayoko na makita si John Mark kasi yung mukha ni John Mark saka yung gender niya, naalala ko yung tatay niya. Kaya si John Mark, inuwi niya sa Mati. Iniwan na lang sa kanyang nanay Marlinda. Dahil ko sa pinanganak, inabot ko na kay mama. Bumalik ako sa Densa. Pakasod mo. Bakit? Ang anak din iniwan. Ikaw, may mananakam. Mga pipil mo pag iniwan. Ha? Pag iniwan ko kayo. Ano ko? Parang kita lada. Iwan ko kayo doon. Pag may waway, umiyak si Cardo, parang tatanggol sa kanya. Pag ikaw umiyak, awal mo tatanggol. Saan sa trabaho ko eh. Kawawa, di ba? Si Felipe, muling umili sa kapakuhan ng mga trabaho. Tunay na pangalan. Sa anak na kami ng dalawa. Ati. Minsan, maubusan ko ng pinasa. Ayan, nandun pa yung buwan. Uy, feeling ito yung siya sa ginawa ni Ginang. Yung nga yun! Tumulong ko Hindi ko sa alam ang buhay ko. Panginoon. Masakit pa kasi wala po kasi sa Cavite. Sakit may katuwa po. Yan, may kanina. Walang pansilip po. Di pa kita panalo. Nagtrabaho ko bilang tindera sa Muntinlupa. Lumipat ako sa Paraguay. Di ba tayo naawa? Sabi niya sa amin. Sige, kasi ang tawag ko yung sa tulong pa din. Gusto makita yung anak ko, pero hindi ko makakita kasi gawa na walang tao. Malayo man daw sa kanyang mga anak. Hindi naman daw sila nawaglit sa kanyang isipan. Lalo na si John Mark na aminado siyang minsan niyang naipakwil. Yung bata na maliit, na umiyak sa akin. Doon ko naalala yan. Kung nakikita ko yung mga kapitbahay namin, may kasama ng bata, na-assistant ko. Naiingit ako, nagkakata ko sa sarili ko. Wala akong choice sa sarili. Okay. Sinubukan naman daw niyang kontakin ang kanyang mga anak. Sinesearch ko sila sa Facebook, walang pamasahe. Ang huling lakad ko lang dasal. Darating din ang panahon ng kasama ko yung tatlo. Gayun man,